And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito. Hello, assalamualaikum mga kapatid na 18 Marines. Hindi daw kayo Marines? Hindi daw kayo Marines, ha? Kargador daw kayo? Sige, sige. Pakisabi na lang sa nagsabi na kargador. We love you. Hello po, again and again, sa panibago naman po nating babasahin, mag-a-update po tayo. Ito po ay lagi ako ditong binabash eh. Lagi akong sinasabihan na isa lang ang lagi kong tinatarot. Pero noon natarot ko na po to, ewan ko lang ba't hindi naririnig at na papanood ng mga nagbabash sa akin. Minsan ko na po itong tinarot. Ito po ay isang lalaki na nakaupo bilang isang presidente natin. Ito po ay si Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito, bago po ako magtarot, mga kabechi, yan, mga ka-sister Windra, mga ka-Windra fanatics, mayroon po akong napansin na ito po ay akin pong itatakel sa inyo. Alam naman po natin na ako isang psychic, at the same time feng shui master, at the same time nag-a-analyze through the name and through number. Ito po ay akin lang i-intro bago po ako magtarot. Si Bongbong Marcos po ay pang-17 presidente ng ating Pilipinas. Ito, actually hindi ko po siya nakikita, hindi ko po siya nakakausap. At kahit natarot ko siya noon at nangyari ang mga tinarot ko, ngayon i-analyze natin. Ngayon ko lang po ito napuna. Si Bongbong Marcos ngayon bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po ba na ang 17 ay umuugat at kapag binuo ay 8? Pag pinagsama po yan 1 plus 7 is 8. And ang 8 po is paulit-ulit na bilog kung saan it will repeat itself as a character. Kapag iginilid mo ay infinite, pag inihiga mo ay infinity, kapag itinayo mo siya is distraction po. So ang ibig sabihin, ang posisyon po ngayon ng ating presidente ay isang siglo o isang sinyales na siya ay uulit. Paulit-ulit yan. So kung ano ang ibig sabihin ng paulit-ulit, sa kanyang upuan po, 1 plus 7 is 8. Ibig sabihin nito, 8, paikot, pababa, at paulit-ulit na problema lang. While 1, nag-iisa, plus palakol. So it means, it will cause distraction sa kanyang upuan. Ngayon ko lang po ito napansin nung ako po tumingin. Daranas po ang ating presidente kung ang susundin natin ay ang feng shui o ang sinyales ng numero sa pagiging palakol. So maaari siyang makaranas ng pagsibak or maaari siyang makaranas ng matinding hatol ng hustisya.
palakol. Nag-iisang palakol. At nung ito ay na-total, ito ay naging 8. Yun ang nakakatakot. Sana po mabigyang pansin ito ng ating presidente o ng pamilya ng presidente. Maghinay-hinay ang ating presidente. Huwag gumawa ng mga aksyon na sa tingin niya ay magtitrigel upang muling mangyari kung ano ang nangyari sa kanyang ama. 8. Pabalik-balik at muling babalik ang trauma sa pamilya. At ang palakol na 7 ng 17, ito ay magbubukas ng napakaraming sakit ng nakaraan at mabubuhay muli sa kanyang henerasyon. So dapat pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kung sa tingin ninyo na talagang kinakailangan yung pakinggan ang sigaw ng mamamayang Pilipino para hindi totaling masira ang imahen ng inyong pamilya dahil siya bilang isang lalaki ang ngayon ang kumakatawan bilang isang Marcos, pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Tandaan niyo po, ang 8 ay pabalik-balik lang na sitwasyon. At may nakitang palakol sa inyong posisyon at upuan. At nag-iisa lang kayo na maaaring mag-umpisa ng isang nakaraan. Ang nangyari sa inyong ama ay maaaring mas masahol na mangyari pa kapag hindi pinag-aralan ng bawat galaw, kapag hindi pinagbigyan ang bawat suhestyon ng mga totoong nagmamahal sa inyo na ang itinuturo ay ang hindi kayo mabilang sa biglaang desisyon ng masang Pilipino. Again and again, ito po ay ayon sa pagbabasa ko sa 17, mahina po ako sa Tagalog, mas maganda yung sa English. 17 na presidenteng nakaupo. At dun sa 17 na yon, ang 7 ay palakol. At ang 1 ay nag-iisang siyang tagapagmana ng Marcos na lalaki. Sa panahon ngayon, hindi pa kasama yung mga apo. At kung ano nangyari sa ama, ay uulitin kapag hindi nila inayos ang kanilang pamamalakad at magpatuloy na masangkot sila sa lahat ng mga negatibong akusasyon ng korupsyon. 8, ang ibig sabihin, babalik muli ang problemang dinanas ng pamilya. 8. Dasal po at magpakatotoo at para sa sanlibutan, kinakailangan ninyong pakinggan ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Kapag nararamdaman na ninyo na bumabalik na ang sitwasyon ng iyong ama na panunungkulan at dinanas niya, kapag nararamdaman nyo na po yun, pakinggan nyo na po ang itinuturo ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo na pakinggan ang mamamayang Pilipino para hindi nyo danasin ang dinanas ng inyong ama. Yun po ang aking masasabi na ngayon nabigla talaga ako. Ngayon ko lang nalaman. Actually, alam ko namang 17 pero wala pa. Banjing-banjing lang ako. Kasi nga, wala nga akong kumbaga pag dumating na lang sa isip ko. Pero I tell you po, pwede nyo pa po iyang i-correct once napakinggan niyo po kung ano ang sinasabi ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo.
to hear the voice of the masses and to accept the reality that in this world, maaaring bumalik ang bangungot ng isang sitwasyon na nangyari sa inyong ama. Dahil kayo'y nakaupo sa 17 numero ng pagka-presidente. Again and again, yun po ay aking na pag-aralan lang sa bawat numero na aking binanggit. Ngayon, magtatarot na po tayo. Nawa makatulong ako upang hindi ninyo danasin ang mga negatibong nakita ng 18 na numero sa inyong upuan. Naway pakinggan natin po ang boses ng masa at layuan ang mga tao na sa tingin ninyo ay mahal kayo dahil lang sa pinansyal or ginagamit kayo. Tanggapin po natin upang masave ang lahat ng mga clan na lalaki ng Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot, reshuffle kita, kung ano talaga ang nakikita mo na update sa ating Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na po, Ito po ay isang tao, ayan, na napapalibutan ng lahat ng batas. Batas po ito. So, presidente. Ayon po dito sa tarot, napakadami pang darating na pagsubok sa ating presidente. At itong pagsubok na ito ay susubok sa katatagan ng kanyang pamilya rin. Dahil masasangkot po ang ating presidente sa pagkatao, sa pag-question ng kanyang pagkatao. Ayan po. Ito ay isang question o question sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Lalalim ng lalalim po ang mga, again po, ito'y tarot lang. Ang tarot ay isang guide. So ito po ay isang revelasyon kung saan maku-question po ang tunay na pagkatao ng ating presidente. Yun po ay ayon sa tarot. Dadating po ito, sasabay po ito sa mga aligasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Lalo na po sa mga lulutang na ebidensya. May mga parating pong ebidensya nagpo-point out sa ating presidente at magko-question sa kanyang pagkatao at sa kanyang sinseridad sa gobyerno. Ako, dapat niyang paghandaan ito. Kasi ito ay lihitimong. Ito po ito again, natatakot man ako na magsabi ng totoo pero kailangan kong sabihin ang sabi ng tarot. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon tungkol sa korupsyon. Sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki at sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Di ko alam, lumabas lang po ito dito. So, kung nakikinig man po kayo, ito po ang inyong nakalagay sa tarot na pagdidiinan ng mga tao na may mga ebidensya daw na hawak. Una, ang pagkatao nyo po bilang isang tunay na Marcos, kakalkalin po yan. Yun po ang sabi sa tarot Tapos, yan. Ang inyong pagkalalaki, ang inyong kasarian, kukwestiyonin daw po yan. Ayon po sa tarot. At ito daw po ay inyong dadanasi at mararamdaman. Kaya po dapat, dahil may isang tao na may mga ebidensya daw po, ito daw po, may isang tao daw po nalulutang na may mga dalang ebidensya.
At ito daw po ay napakadami. Kaya ingat po kayo sa inyong pagsasalita, maging mahinahon, at sagutin na lang kung ano ang mga itatanong upang hindi na po humaba pa ang revelasyon. Again, mag-ingat. Bakit po sinabi kong mag-ingat? Hindi ito usapin ng health. Mayroon pong lulutang na isang video o isang sitwasyon kung saan po maaaring magkaroon kayo ng distraction na pamilya. Hindi ko po alam ito po yung video, ayan po. Kaya ko sinabing video, ayan po. Yun po, yun. May yun. Tapos may cup. So, ingatan pong mabuti. May mga video daw po na lalabas. Ayun yun. Kung saan, parang nakabaliktad po. Kukwestiyonin ang inyong karamdaman kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lang. Yun po ang sabi dito. Tarot lang po ito. Gusto ko lang po talagang basahin kung anong sinasabi. At may isang babae na lulutang. Hindi po ito Vice President, iba po ito. Ito hindi po konektado sa politika. Ito'y isang babae na lulutang kung saan may hawak daw po siyang ebidensya. At ito, ang kukwestiyonin niya ay ang inyong medical. Medical. Ko alam, bakit ngayon? Na papalabasin dito, ayan, para ako nagbabasa, papalabasin dito na itong hawak ninyong medical ay nakabaliktad. Ibig sabihin, hindi ganun kalala. Hindi yung matatakot kami na mamamatay kayo. Kung hindi, ginagawa iyon, yan po may medical, nakabaliktad, na ginawa lang daw po iyon upang, ayan, walang kamatayan eh. Ibig sabihin po, may sakit pero hindi ganun kalala. Tapos, ang sitwasyon, hindi naman mamamatay. Walang kamatayan. Wala. Nakabaliktad nga po kayo eh. Pero, ito lang po kasi yung the only way to tell people na may sakit kayo. Parang ganun. So parang hindi naniniwala itong babaeng ito na totally kayong may sakit. Merong karamdaman pero hindi ganun kalala kagaya ng mga lumalabas sa ating mga istorya. At dito, again and again po, questionin na naman ang pagkatao nyo bilang isang Marcos. Hindi ko alam ba't lumabas yun. And again, mauungkat again ang tungkol po sa inyong mag-asawa. Ito'y isang video na parang, ano ba yun? Makakalkal lahat. Ayan. Naku, pag-aralan nyo pong mabuti ang inyong move. Kasi, kinakailangan maipaliwanag po ang lahat ng lalabas kasi may isa kayong kakaharapin na kailangan ninyo talaga ito punto per punto maipaliwanag ninyo. Isang malaking ari-arian ang ilalabas ng mga taong nagsaliksik sa kung anong meron po kayo na natatago. Ay, hindi pangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam, siguro, si Rental po, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung anong mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, alkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya, subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayang Pilipino. Then, damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat ng mamamayang Pilipino, sila ang naghahati-hati. Dahil sa mali-mali sa
mali-malitang basura. Mali-malitang basura na para sa mamamayang Pilipino. Kinurap nila, kaya dapat silang mag-resign o makulong sa lalong madaling panahon. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po. Sultan Omar po. One word. Sultan Omar. Mensahe nyo na lang po kay Senador Erwin Tulfo. Ha? Mensahe nyo kay Senador Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Yes po. Ano, ang kaya nang imbestigan, yung maaway ng mga mag-asawa na yung mga ano, away ng mga away kabit po. Away kabit lang po. Hanggang dyan lang siya. Hindi siya bagay sa Senado. Dahil akala ng taong bayan, ganun din siya. Diretso siya magsalita. Hindi parang ahas na ano, nagsasalita siya. Ahas. Binabawi niyo yung salita niya. Pakiusap lang po, Mr. Irritol po. Opo, kung gusto mong manay ka dyan sa Senado, bawiin mo yung sinasabi mo. Kay Idol Robin Padilla. Dahil hindi na kami natatakot sa iyo. Kahit anong oras, kahit saan lugar, sabi mo kung anong gusto mo. Huwag nyo kaming amuhin, mga Muslim. Si Robin Padilla, hindi na yan natatakot sa iyo. Wala kami kinatatakutan. Mga Muslim, with regard to the right of Filipino people. Kaya nagkaisa na kami para ipaglaban ng tama. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat.